Pagod ka ba o may pananakit pagising sa umaga kahit sapat ang tulog mo? Maaaring hindi ito dahil sa tagal ng tulog, kundi kung paano mo inihahanda ang katawan bago matulog. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang isang simpleng gabi-gabing routine na hindi lang makakatulong para mas maganda ang tulog mo, kundi magpaparamdam din sa iyo na parang mas bata ka ng 10 taon pagising mo kinabukasan. Bakit ko nasabi yon? Dahil alam kong maraming tao ang nagdadala ng tensyon sa katawan buong araw hanggang pagtulog. At syempre dahil dito, hindi sila nakakakuha ng maayos na tulog at hindi rin sila lubos na nakakapagpahinga. At maraming pwedeng gawin laban dito sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga tensyon na nakuha mo sa katawan mo sa maghapon dahil sa sobrang pag-upo o paulit-ulit na galaw bago ka matulog. Kapag nagawa mo yon, mas magiging maganda ang tulog mo. Ngayon mo na gagawin ang ehersisyo sa kama kasama si Ina. Ina, halika at umupo ka na. Sasabihin ko kung paano gawin, mas okay kung sabayan mo na rin. Umupo ka sa kama tulad ni Ina at umusog hanggang ang puwitan mo ay nasa gilid ng kama. Humiga ka paatras at unti-unting yusog ang mga binti mo paabante. At mararamdaman mo siguro dito sa bahagi ng balakang, singit hanggang likod na may hatak o banat. Hayaan muna nating mag-unat. Pwede ring gawin tulad ni Ina, iunat pa ang mga braso pa atras para mas lumakas ang banat. Subukan mong alisin ang arko ng likod habang nakahiga. Ibig sabihin, idikit mo ang lumbar spine sa ibaba para mas maramdaman ang higpit ng banat. Tama ba? Ayan, at ang maganda dito, nag-iinat ka na at ang lahat ng ito ay ginagawa lang ng gravity. Ayos ba? Manatili ka lang sa ganyang posisyon. Maghihintay tayo ng kunti hanggang sa lumuwag ang lahat. Sa ganitong paraan, aalisin natin ngayon ang tensyon sa pag-upo. Kasi kapag nakaupo ako, umiiksi ang harap ng katawan ko at ngayon, pinapahaba ni Ina ang sarili niya. At dahil dito, nababalanse. Okay? At mula sa balikat, nakakakuha ka rin ng konting pag-unat dahil maghapon nating hawak ang braso dito. At kapag tinaas mo sila, maganda na itong naiuunat. Sige, at ngayon, magdadagdag pa tayo ng kaunting pagigting para mas matanggal pa ang tensyon. Oo, kaunting pagkontra ng pagigting. Ano pa ang makakatulong para mabawasan ang tensyon? Mukhang kakaiba, pero epektibo. Subukan mo. Subukan mo na parang gusto mong bahagyang iangat ang mga paa mo mula sa sahig. Pero wag mong hayaang totoong maangat ang mga paa mo. Panatilihing tuwid ang mga binti mo habang ginagawa ito. O sige, konting lakas para iangat. Pero bago ka umangat, huminto ka muna ulit. Mapapansin mong may kaunting tensyon dito sa may balakang. Pagkatapos, mag-relax ulit. At ulitin pa, buong ulit. Dahan-dahan lang, subukan mong iangat ng kaunti ayon sa nararamdaman mo. At mag-relax ulit. Sige, tapos bumangon ka ulit. Manatili ka lang dyan. Umatras ka ng konti at hayaan mong bumaba ang balakang mo sa pagitan ng hita mo. Pwede mong idikit ang mga paa mo. Ipagdikit mo ng bahagya ang mga paa at ibuka ang mga tuhod. At pagkatapos, pabayaan mong bumaba ang balakang mo. Tama. At ngayon, mararamdaman mo ang paghatak sa likod mo. At tinatanggal nito ang lahat ng tensyon na naiipon sa katawan mo buong araw dahil sa pagtayo. Kapag maikli ang harap, hinihila tayo paabante. Kaya kailangan humila pabalik ang puwit at ibabang likod. Ngayon, iniinat natin ito ng maayos. At muli, hayaan mo lang lumubog ang katawan mo at namnamin ito. Ihanda rin ang isipan sa pagtulog, huminga ng malalim, palabas at papasok. Ina-activate nito ang vagus nerve at parasympathetic nervous system. Unti-unti kang kumakalma at nababawasan ang tensyon sa katawan at isipan. Oo, gamitin mo rin ang ehersisyong ito para maghanda sa pagtulog, hindi lang basta pag-unat. Huminga ng maayos, malalim na paglanghap, malalim na pagbuga. At ngayon, subukan mong itaas ng kaunti ang likod mo, pero hindi ka talaga aangat. At mag-relax ka ulit. Ulitin mo at subukang umangat pa. Pero mag-relax ka ulit, kaunting tension lang. Isa pa, subukan mong tumaas kaunti. At mag-relax ka ulit. At hayaang lumubog pa lalo, pwede mo ring ituon ang isip mo sa likod mo at sabihin, "Uy, bitawan mo na." Iwasan ang tensyon. Isipin mong parang usok na umaangat at lumalayo ang mga tensyon.
Iyan ang mga imaheng tutulong sa'yo para magawa mo ng tama ang kailangan ng katawan mo. Sige. Sige, dahan-dahan kang tumayo. At ngayon, pumunta ka ulit sa harap ng kama. Lumuhod ka dyan, harap sa kama, harap sa kama. Front zum Bett. Umikot ka lang. Tama. Pwede mo na agad gawin yan, ganyan. At ngayon, umatras ka ng sapat para mailagay mo ang mga braso mo sa 45 degrees dito. Oo. At umatras ka pa ng kaunti, mas maganda. At ngayon, dahan-dahan kang bumaba. Oo, tama. Ganyan. Isa rin itong napakahalagang pag-unat. Buong araw, nasa harap ang mga braso natin. Nagsusulat, kumakain, at halos lahat ng gawain. Bihira lang tayong mapunta sa ganitong posisyon. Resulta, sobrang tensyon dito. Hinahatak nila tayo sa harap. Naipon ulit ang mga ito buong araw at ngayon palalayain natin sila para pinalilipad lang palayo. Oo. Hayaan mo lang ang sarili mong lumubog palalo dito sa ibaba para malayang lumuwag ang lahat ng nasa harap. Maganda, dire-diretso lang pagbaba mo. At hayaan mo lang na nakalaylay ang ulo mo. Oo, mapapansin mo kung gaano ito humihila. Hayaan mong nakalaylay ang ulo mo pasulong. At dito rin. Dahan-dahan lang idiin ang mga kamay sa kutson. Oo. At bitawan ulit. At bumaba pa ulit. At muling idiin ng kaunti laban sa kutson. Paluwagin. Bumaba pa. Ngayon, dahan-dahan kang aangat muli. Hindi, manatili ka dyan. Humiga ka at ipatong ang mga bisig sa kutson. Umusad ka ng kaunti para maipatong ang itaas ng katawan mo. Oo, itaas ng katawan. Oo. Hindi, siguro konti pa para mas nakapatong ang balikat mo. Oo, ganyan, tama. At ngayon, pabayaan mong bumaba ang balakang mo. Pabayaan mong gumaba, umurong ka pa. Tama. Tama, eksakto. Hawakan mong mabuti ang kama. At manatili ka ulit na nakalaylay kasi mas matindi pa ito ngayon. Iunat ang paninikip sa harap. Nabanggit na natin ito kanina. Ngayon, ilabas lahat ng tensyon. Ito ang pinakamahalaga at pinakamatinding tensyon na dulot ng maghapong pag-upo, umaabot pa nga sa 10 oras o higit pa. Natutulog din tayo ng nakaupo. Pag-uusapan pa natin yan mamaya. Kaya maari mo nang tanggalin yan bago magsimula ang araw. Simple lang, iunat mo lang na maayos at hayaang lumaylay. At paminsan-minsan, itulak mo gamit ang mga braso ng kaunti laban sa kutson at subukan mong iangat ang balakang mo. Pero wag mong pilitin na talagang mangyari. I-relax mo ulit. Kung di mo gets, ang ibig kong sabihin sa banayad na pagkontra, basta hayaan mo lang na bumaba ang katawan mo. Yan ang mahalaga dito, ang iba dagdag na lang. Kapag paulit-ulit mong ginagawa ang routine gabi-gabi, mas mararamdaman mo ang ibig kong sabihin. Subukan mong itaas pa ng kaunti ang balakang mo. I-relax mo ulit. Hayaan mong gumaba pa ang katawan mo. At konti pa ulit. Paluwagin at pababain mo ulit ang katawan mo. Sige, ngayon, tumayo ka at humiga ka sa kama. Ang mga paa mo ay dito. Nandyan ang unan. At humiga ka na dyan. At ngayon, humiga ka. O teka, manatili ka muna dyan. Tama, manatili ka muna dyan. At ngayon, ilagay mo ang mga braso mo sa likod ng ulo at hilahin mo ang ulo mo papunta sa harap. Tama, hilahin mo sa harap hanggang ma-stretch ang batok mo. Sa ganitong paraan, mawawala ang tensyon sa batok na naramdaman mo buong araw. Kasi pare-pareho lang lagi ang nangyayari. Nakaupo tayo, umiikli ang harapan natin, napapayuko tayo, tapos na-overstretch ang batok kasi gusto nating tumingin sa harap. Lalong umiikli ang batok.
At alisin natin yan ngayon sa pamamagitan ng pantanggal ng lahat ng tensyon at pagtuwid muli ng katawan. Patuloy lang sa paghila. Patuloy pang palalimin. Medyo mahapdi yan sa bahagi ng leeg, baka nararamdaman mo. At pumunta ka sa antas ng tinde na kaya mo pang tiisin. At habang ginagawa ang lahat ng ito, huminga lang. Basta huminga, huminga, huminga. Malalim na paghinga, malalim na pagbuga. Pasiglahin ang vagus. Ang vagus ay kilala rin bilang nervyos ng paggaling. Kapag kalmado tayo, mas na-activate ang ating panloob na doktor para makapaglinis sa gabi, makapag-recycle at makapag-alis ng basura sa katawan. At ngayon, igalaw mo ng kaunti ang ulo mo paatras. Kaunti lang. Dahan-dahan mong kontrahin ang hila, pakawalan at galawin ulit papunta sa harap. Isa pa, hilahin mo paatras ng konti. Pakawalan mo ulit at igalaw papunta sa harap. Isa pa, hilahin mo ng kaunti, pakawalan, tapos igalaw ulit papunta sa harap. Sige, ngayon ipwesto natin ang una ng ganito. Bumaba ka muna, konti pa. Para yung ulo mo ay nakapatong ng diretso, hayaan mong bumagsak dito ng maayos ang ulo mo. Para mahila ang ulo mo ng maayos sa pag-unat. Dahil ito ang unan natin at dinisenya namin ito para may paunat mo ng kaunti pabalik ang leg mo dito habang natutulog ka. Pwede mong ayusin ang taas at ang posisyon mo depende sa haba para magkaroon ka ng banayad na stretching effect sa leg mo na makakatulong sa'yo na makatulog ng maayos. Oo, parang masasabi mong parang banayad na pag-unat o paghaplos-unat yan. At ang puwitan ay nakaposisyon ngayon sa gitnang bahagi na ito. Mas matigas ang disenyo nito, kaya nakakaroon ng bahagyang pag-unat. Inirerekomenda talaga namin ang pagtulog ng nakatihaya. Oo. Marami ang natutulog ng nakatagilid, pero ang pagtulog ng nakatagilid ay parang pagtulog na nakaupo. Kaya mas lalo nating pinapaikli ang mga kalamnan at nagigising tayo sa gabi na masakit ang likod. Yan ang maaring maging resulta. Oo. Kaya, ang pagsanay sa ganitong sistema ng pagtulog, kutsun at unan ay mainam. At alam ko, pagod ka na ngayon, pero bago ka makatulog, ibahagi mo muna ang video na ito sa mga kakilala mong may problema sa pagtulog, yung nahihirapan matulog at iba pa. Halos lahat naman ay may ganitong karanasan. Pwede mo itong ibahagi sa lahat ng mahalagang kaibigan at kakilala mo. Magpapasalamat at matutuwa sila.